Looking like winners. Yan. Looking like winners po. Ibig sabihin po niyan, dapat makita mo o tignan mo na dapat kumbaga panhalo ka na. Huwag mong iisipin na ikaw ay talo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi yung panhalo na tayo. Sabi nga dyan, looking like winners. Kailangan katulad tayo na kahit tayo may problema, dapat ang ating mithiin, yung ating pakiramdam ay dapat laging panalo. Amen? Si Jesus po kasi nang siya pinako sa krus, hindi niya naisip na siya ay talunan. Iniisip niya na kahit siya pinako sa krus, kahit siya pinahirapan, inisip niya, panalo ako para sa aking mga anak na aking iniligtas. Kaya sabi nga po, bilang Kristiyano, bilang ikaw ipinanalo ni Jesus, kailangan looking like winners ka, kapatid. Amen? Kaya sabi nga po to, 3 Thrilling Faith chapter. Sabi po dyan, we are saved by faith. Sabi po dito sa we are saved by faith, sabi po sa verse 10 ng Hebrew chapter 12 verse 10. Yan, sabi po dito, kung may Bible po kayo, sige po, makibukas po. Yan, sabi po sa chapter 12 verse 10, sabi diyan, sa loob na maikling panahon, dinisipina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Kasi sabi po diyan, we are saved by faith. Sabi po diyan kasi habang tayo po ay tinutuwid, habang tayo po ay sinasamahan po ng ating Panginoong Hesus, hindi po ba natin alam ay para yun po yung sa kaligtasan natin. Amen? Amen? Ano pa po sabi po dyan? Sa sunod po, this life, the life of faith. Sabi po sa verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin po niyan, dahil sa pananampalataya mo sa buhay, na kahit itinutuwid ka, dapat huwag ka daw mainis. Amen? Huwag kang magalit. Sabi niya, habang tinutuwid daw tayo para sa ikaliligtas natin, para panalo ka sa harapan ng Diyos, dapat pala habang tinutuwid ka, hindi ka naghihinagpis. Amen? Sabi yan, here's how to live the life of faith. Sabi po sa verse 12, dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga manghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Ulitin ko po, sabi po dyan, dahil panalo ka na, ipinanalo ka na ni Jesus, nagtagumpay na si Jesus sa buhay mo, nagtagumpay ka na sa ating Panginoon. Sabi po dyan sa verse 12, dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay. Amen? Kapag nangihina pala ang kamay mo, itaas mo lang sa harapan ng Diyos at ang gagawin ng Diyos, patatatagin ka niya. Amen? Sabi dyan, dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga manghihinang kamay at patatatagin ang mga nangangalog na tuhod. Meron pa ba dito pag may problema ay nangihina ang kamay at nangangatog ang tuhod? Wala po, di ba? O meron po, wala akong pambayad na kuryente. Baka may ay wala akong panghulog sa asa. Lahat sila nakarelate. Amen? Kaya kasi po alam niyo po, lahat po tayo ay pinagtagumpayan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, dahil anak, nagtagumpay ako sa buhay mo, pinagtagumpayan na kita nang ako'y ipinako sa krus. Kaya anak, kung nangihina man ang kamay mo, itaas mo, at kung nangangatog ang iyong tuhod, tumayo ka at magpuri pagdating sa aking presensya. Amen? Yan, sabi po kasi dito, competing in faith Olympics. Kasi ang pananampalataya po natin ay parang po tumatakbo po yan sa Olympics. Amen? Ang ating pananampalataya ay parang isang Olympics po yan. Kumbaga, pumatakbo ka na wala kang kasiguraduhan kung ikaw ba ay makakarating sa finish line o kung ikaw ba yung mananalo. Kasi ang ating pananampalataya, sabi nga po, pag nangihina ang iyong kamay, itaas mo lang. Amen? Sabi diyan, the most important race of all. Ang pinakamahalaga sa lahat daw po ng ating sa buhay po natin, yung ating pananampalataya. Kasi kung hindi ka mananampalataya, hindi ka tatakbo sa takbuhin ng iyong buhay. Amen? How can we win the race? Paano daw po ba tayo mananalo sa takbuhan? Ano po ba yung takbuhan? Marami tayong takbuhan.
tatakbuhan si maniningil. Hindi, kailangan magbayad po tayo. Amen? Yan, huwag po kayong tatakbuhan. Huwag niyo po tatakbuhan lang yung maniningil. Yan, sabi yan, how can we win the race? Paano tayo mananalo sa takbuhan? Paano ba tayo mananalo? Kasi dumarating sa buhay natin, sabi nga po dyan kanina, ang pananampalataya daw po ay isang Olympics na hindi mo alam kung ikaw ba ay makakarating sa finish line o ikaw ba yung mananalo o hanggang saan yung tatakbuhin mo. Kaya sabi dyan, paano daw tayo mananalo sa takbuhan ng ating buhay? Unang-una po, sabi po dito, para tayo daw po ay manalo sa takbuhan ng ating buhay. Sabi diyan, number 1, we must look around us. Sabi po sa verse 1, sabi po diyan sa chapter 12, verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid, ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyagan tayong tumakbo sa takbuhin ng nasa ating harapan. Ano po sabi diyan? Para daw po tayo ay manalo talaga sa takbuhan ng ating buhay. Sabi diyan, we must look around us. Ang sabi po sa verse 1, sabi diyan, marami daw pong saksi na nakapaligid sa atin. At sabi po diyan, tanggalin natin anumang balakid na nakakumakapit sa atin, kasalanang nakakapit sa atin. Kasi kung may kasalanan pa pong kumakapit sa atin, hindi po tayo mananalo sa takbuhan. Kasi kailangan natin tumingin sa paligid po natin. Kasi kailangan natin makita. Kasi kung hindi ka titingin sa paligid mo, hindi mo alam sino ba yung kalaban mo. Amen? Parang ganito po yan eh. We are all in a great arena. Sabi niya, many are watching the race. Sabi po diyan, all eyes are on the runner. Ibig sabihin po niyan, ang buhay po kasi natin ay para tayo nasa loob ng arena. Tama po? Kumbaga, ang takbuhan ng ating buhay, kumbaga maraming nakamasid, maraming nakatingin. Kaya kailangan bilang ikaw manlalaro ng Panginoong Hesus sa pananampalataya, dapat ang mata mo ay laging nakatingin kung saan ka tumatakbo. Amen? Kasi hindi bilang isang anak ng Diyos, pag nananampalataya ka, hindi pwedeng di mo makita yung paligid mo eh. Kasi hindi mo alam kung mananalo ka ba. Amen? Kaya kailangan bilang isang manglalaro ng Diyos, bilang mananampalataya ng Diyos, kailangan tinitignan mo yung paligid mo. Kasi kailangan nakamasid tayo. Kasi sa paligid natin, maraming tukso. Totoo po ba? Diba? Minsan may kanta nga, sabi nga po, oh tukso, layuan mo ako. Amen? Kasi ito lang, ang daming tukso sa paligid natin. Kaya ikaw bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, parang nandiyan ka na sa loob ng arena. Lahat nakatingin ang mata sa'yo nang nasa paligid mo, kapatid. Tinitignan kung ano ba yung magiging pamumuhay mo. Tinitignan kung paano ka ba mampalataya sa Panginoon. Kaya kailangan lagi tayo nakamasid. Amen? 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 Sabi diyan, godly people have always been under scrutiny. Sabi po diyan, ang mga tao daw po mga maka-Diyos, sinusuri. Amen? Yeah. Tayo pong mga maka-Diyos, di ba marami pa nagsasabi sa atin na, maka-Diyos ba yan? Bakit ganyan yung pamumuhay niya? May naka-experience po ba sa inyo niyan? Naglilingkod ba sa Diyos yan? Maka-Diyos ba yan? Bakit ang sungit-sungit niyan? Naglilingkod ba sa Diyos yan? Diba? Maraming nakatingin. Kasi bilang tayo mananampalataya, maraming nanunuri sa atin o nagsusuri sa atin. Amen? Parang katulad na lang po dito kay Noah. Sabi po dyan, Noah was watched as he built the ark and preached, sabi po dyan. Nang si Noah daw po, habang siya inutusan ni Yahweh na gumawa ng ark at habang siya ay nagpipreach, alam mo po ba, ang ginagawa po na nasa paligid po ni Noah, tinitignan po talaga kung bakit siya gumagawa ng, bakit gumagawa ito ng ark? Wala namang ulan, wala namang bagyo. Pero alam niyo po, pinagmamasdan nila, pero alam niyo po kung ano lang po pinairal ni Noah dyan. Kahit na alam niya na wala namang bagyo at wala namang baha, pero tinupad niya pa rin yun. Gumawa pa rin siya ng ark. Kaya lang, marami nga sa paligid natin na tukso. Kapag sinabi, bakit ka gumagawa? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit ka gumagawa ng ark? Wala namang bagyo, wala namang ulan,
maraming nanunuri sa atin. Bilang ikaw na pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus, bilang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, hindi mo ba alam, kapatid, pinanalo ka ni Jesus at marami sa paligid natin na nakamasid sa ating mga kilos. Amen? Amen? Yung nalang, ay, yung si sister, nag-share ng words of God, pero nakikipag-away. Diba? Marami po sa paligid po natin yan. Sino pa po? Abraham was headed for Canaan. Nang ito po ay si Abraham ang papunta ng Canaan po, siya po ay talagang pinagmamasdan na sabi, bakit siya lumalakad doon? Bakit siya pupunta doon? Kasi ganyan. Yun po, kasi sa paligid nga po natin, marami na hahatak sa atin para tayo ay hindi tuluyang manalo pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Moses was watched as the approach Pharaoh, sabi po dyan. Nang ito daw po ay si Moises, nang siya pa ay lumalapit sa Pharaoh, marami din po talagang nakatingin sa kanya. Tinitingnan din po kung ano, bakit lalapit to si Moises? Isang ano naman siya, isang ganyan lang siya. Sabi po yun. Pero alam niyo po, marami po kasi sa atin, ito pong mga tao na to, sila po ay talaga ay sumunod, at sila po talaga ay every time na sila ay sasabihan ng ating Diyos Ama, ay sinusunod po nila yun. Kaya ngayon maraming gusto sa paligid nila na gusto nila na sila ay malaglag sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bilang ikaw anak ng Diyos, ipinanalo ka ng ating Panginoong Hesus, dapat lagi kang nagtatagumpay. Huwag mong titignan yung nasa paligid mo. Oo, nagmamasid ka, kapatid. Pero pag alam mo sa paligid mo, hinahatak ka papalabas kay Hesus Kristo, sa paligid mo, hinahatak ka para malayo sa presence ng Lord, kapatid, iwanan mo yung tao na yun. Amen? Kasi hindi siya ibigay sa'yo ng Diyos. Hindi siya yung tao na ibinigay sa'yo ng Diyos para makasama mo sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi totoo lang po, sa panahon po natin ngayon, sa paligid po natin, hindi naman po tayo hahatakin papunta sa Panginoon eh. Meron po ba sa inyo dito na hinahatak kayo papunta sa Lord? Wala po, di ba? Minsan kadalasan sa paligid natin, pag tayo ay nangihina, tayo may problema, ano po ang sinasabi? Tara na, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang intindihan yan yung problema mo. Uminom na lang tayo. Ako na-experience ko po yun. Madalawa po kami magkaibigan. Siya po ay naglilingkod din sa Lord. At ako po ay baguhan pa lang din po sa Panginoon yung time na yon. Alam niyo po ba, yung time na ako'y nangihina, yung time na ako may problema, kasi ipanalo niya ako kay Jesus. Ano niyo po ginawa ng kaibigan ko ito? Kasi makikita mo talaga tunay na kaibigan pag ikaw ay dinadala sa Diyos. Alam niyo po, kahit siya po ay naglilingkod na rin po sa Lord, sabi niya, kalimutan mo na yan, tara na, ang katapat lang yan, Red Horse. Sabi ko, ha? Naglilingkod ko sa Lord. Pero alam niyo po, hindi po ako pumayag. Kasi kailangan, kahit sabihin mong naglilingkod dyan, kasama mo pa sa church yan, pero merong mga bagay na minsan ginagawa ng ating mga nasa paligid, hindi ka dinadala para magtagumpay kay Jesus. Bakit? Kasi ang gusto ng kaaway, tayo ay malaglag. Amen po? Kaya bilang tayo po kasi pinanalo ni Jesus, at tayo po talaga ay talagang tumatakbo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kailangan maging ganito po tayo. We are also watched to see how we run the race of faith. Kailangan binabantayan daw po natin binabantayan po natin yung ating pananampalataya para makita po natin kung paano tayo tumakbo. Amen? Kasi tingnan niyo po, bilang isang pinagtagumpayan ka ni Jesus sa krus, alam niyo po ba, binabantayan na po ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. Kumbaga po, ikaw nakakilala ka kay Kristo at ngayon ginagawa po natin, nakikinig tayo ng salita ng Diyos at nakikita po natin na tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi mo ba alam, kapatid, habang ikaw ay tumatakbo sa takbuhin ng buhay mo, tumatakbo ka sa pananampalataya, hindi mo ba alam nakamasid si Jesus sa'yo? Kasi tinitignan ni Jesus kung nangihina ka ba, tinitignan ni Jesus kung nananampalataya ka ba. Kaya sabi nga po sa ating title kanina, looking like winners. Kasi si Jesus naging panalo, naging tagumpay. Kaya kailangan bilang ikaw na ipinanalo ni Jesus,
Kasi kung wala tayong pananampalataya sa buhay, manghihina po tayo. Amen po. Yes. Sabi diyan, a great crowd of witnesses bring great responsibility. Katulad daw po na isang ulap sa kalangitan. Ito po ay naging saksi po natin na kailangan po talaga na ibigay natin kung ano yung responsibilidad natin pagdating sa Panginoon. Bilang isang pananampalataya sa Lord, kailangan kasi talagang maging saksi ang buong paligid, ang buong mundo, o yung buong kalangitan. Kailangan maging saksi po yan eh. Kasi bilang tayo ay tumatakbo sa pananampalataya, wala tayong ibang saksi kundi ang nandun ng ating Panginoong Hesus sa langit. Minagmamasdan niya tayo. Tinitignan niya, ito bang anak ko? Tatakbo ba ito sa pananampalataya? Kahit ba siya ay nahihirapan, mananampalataya pa ba sa akin to? Itong anak ko na ito, may karamdaman, mag-worship pa rin ba sa akin to? Tatakbo pa rin ba sa pananampalataya sa akin to? O susuko na? Sabi ng Lord, like a winners. Amen? Amen? Many are counting on us to run well. Sabi po diyan, maraming pong bumibilang sabi po diyan, many are counting on us to run well. Kasi kailangan sa takbuhin po natin sa buhay, dapat nagbibilang ka kung ano yung nagiging maayos sa buhay mo. Amen. Huwag mong bibilangin, nabigo na naman ako. Huwag mong bibilangin, broken-hearted ako. Huwag mong bibilangin na parang ikaw ay nananampalataya pero ang binibilang mo, puro kawalan. Dapat pag ikaw ay nananampalataya at tumatakbo ka sa takbuhin ng pananampalataya mo sa ating Panginoon, dapat ang binibilang mo na yung maayos na ginawa ng Diyos sa iyo. Ang binibilang mo yung katagumpayan na ibinigay ng Diyos sa iyo, kapatid. Amen. Marami kang bibilangin sa buhay. Walang iba kundi puro tagumpay na ibinigay sa iyo ng Lord. Bakit, kapatid? Kasi nananampalataya ka. Huwag kang magbibilang ng lahat ng kabiguan mo sa buhay. Kasi pag nagbilang ka ng mga kabiguan mo sa buhay, hindi mo masasabi na nanalo ka. Hindi mo masasabi na ikaw yun sa takbuhan, sa palaro ng takbuhan, hindi mo masasabi na ikaw ang panalo. Amen? Amen! Kailangan ganun po tayo. Bilangin mo kung ano yung magandang ginawa ng Diyos sa iyo. Huwag mong bibilangin na kung ano ang wala sa iyo. Wala na namang bigas. Wala na namang ulam, wala na namang akong pera, wala kayamanan. Amen? Huwag mong bibilangin yung nakawalan. Huwag mong bibilangin yung kapatid. Bagkus ang bilangin mo kung ano ang bilang na katagumpayan na pinagawa sa iyo ng Diyos, na ibinigay ng Diyos sa iyo, yun ang bilangin mo, kapatid. Alam niyo po, pag yun ang bilang nyo, hindi ka titigil sa pagbibilang. Amen? Pag ang binilang niya ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyo, hindi ka matatapos sa bilangan. Pero kapag ang binilang mo ang kawalan, may tuldok na kaagad dyan. May question mark pa yan. Pero ang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa iyo bilang ikaw ay tumatakbo sa pananampalataya. Sabi nga, ang titignan mo para ikaw daw po ay manalo sa takbuhan ng mundong ito, dapat nananampalataya ka na ikaw ay panalo na. Amen? Some will enter the faith race because of how we run. Marami daw po na nasa ating takbuhan na bilang tayo ay nananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, kayo po, yung ganyang ginagawa niyo na every Sunday, na kayo po ay nagpupunta po dito, tapos kayo po ay nakiki-Bible study. Hindi niyo po ba alam, sa mga bagay na nakikita po sa atin, sa mga bagay na ginagawa niyo, hindi niyo po ba alam marami na i-inspire po sa inyo? Amen po? Amen! Marami na i-inspire po. Bakit? Nakikita po nila na maayos ang inyong paglilingkod. Amen. Kung makikita niyo po yan, di ba po? Ang isang manglalaro, di ba nai-inspire po tayo kapag kunyari, halimbawa, imagine niyo po, ay nasa takbuhan, tayo po yung nanonood sa arena, at sila po yung manglalaro. Alam niyo po ba dun sa bagay na yon? Kapag yan po ang tinitignan po natin, hindi niyo po ba nai-inspire tayo? Sige, bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Amen? Diba nag-cheer pa tayo? Halimbawa, ang isang manlalaro dyan ay kamag-anak mo. Diba nag-cheer ka pa na, sige, go, takbo pa, bilisan mo pa. Alam niyo po ba, pag
Panginoon, ganon din po ang ginagawa ng Diyos. Anak, huwag kang manghina. Tumayo ka, tumindig ka, lumakbo na lang kasing kita, anak. Huwag kang susuko. Go, takbo ka. Manampalataya ka pa. Ini-inspire tayo ng Lord. Ay pag sinasabi ng Lord, anak, nangihina ka ba? Tayo ka, anak. Itaas mo ang kamay mo. Magpuri ka sa akin. Manampalataya ka sa akin. Magtatagumpay ka. Bakit? Alam niyo po ba, sa ginagawa po natin, marami na i-inspire. Kung titignan niyo yung nasa paligid niyo, tinitignan lang kung saan kayo nagpupunta, pero di niyo po ba alam sa loob-loob po nila, nakakainggit yung taong ito. Pero wala man kami ng buhay, pero wala kami ng lugar na tinitiran, pero bakit siya nakukuha niyang maglingkod sa Panginoon? Bakit ako hindi ko magawa? Hindi niyo ba alam, kapatid? Yun ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay tumatakbo sa pananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin panalo ka. Pag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, nakamasid ang Diyos sa iyo. Kaya every time na ikaw ay manghihina, sabi ng Lord, anak, dapat maging like winners kita, looking like winners. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nanghihina, ano ginagawa ng Diyos? Anak, rise up! Tumitig ka! Manampalataya ka! Mag-worship ka sa akin! Makikita mo, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoong Jesus! Paano po yun? Ganito po yun. Ako na lang po kasi talagang kakaiba po talaga yung pina-experience sa akin ng Lord talaga. Na doon ko nakita na pag ito pa pinanghawakan natin ay patuloy tayong pagtatagumpay ng Lord. Dumating po kasi yung time na syempre po tayo po ay maraming problema sa buhay. Hindi man po kami exempted sa buhay. Kahit kami po yung nagpipreach dito, kami po yung nag-share ng words of God, may pagsubok pa rin po dumarating sa amin. Pero alam niyo po ang kabutihan ng Lord, dumating sa time na nanlulupay-pay na ako. Halos ayaw ko na mag-pray, ayaw ko na magbasa ng Biblia, ayaw ko na mag-share ng salita ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po, dumating yung time ng isang madaling araw, parang bigla akong napatayo, nabalikwas, at naupo, at pumunta po doon sa loob ng CR. Kasi po pagka may CR po kami doon sa kwarto po namin, may sariling CR. At pagka gusto po namin mag-pray ni Pastor, isa po sa amin doon papasok kasi para hindi po magugulo. Para hindi po maguluhan, pero wala po kaming ginagawa. Umuupo lang kami para mag-pray sa Panginoon. Dumating yung time na yun, na madaling araw na yun, dumating yung time na parang sabi ng Diyos, anak, tayo, mag-pray ka, magpuri ka. Alam niyo po, ginawa ko po. Sabi ko, Lord, sige Lord, kahit ako hinanghina, kasi ako po hinanghina ng time na yun. Talagang parang, ang feeling ko parang kung dinaluyan ng undoy. Grabe yung bagyo. Naalala niyo po ba yung bagyong Undoy? Amen. Di ba? Yung Undoy na yon, yung Undoy na yon, yung bagyo na yon, parang feeling ko yung dumagsa yung problema sa akin. Sabi ko, Lord, Undoy na ba ito? Binabagyo mo na ba yung buhay ko? Pero sabi ng Lord, anak, nang tinanggap mo ako, nang nagpuri ka sa akin, nang pinapasok mo ako sa puso mo, pinapasok mo ako sa buhay mo, hindi mo ba alam, anak, lalakas ka, magtatagumpay ka. Kaya sabi ng Lord, anak, nangihina ka ba? Itaas mo ang kamay mo, magpuri ka sa akin. Anak, may problema ka ba? Iiyak mo yan sa akin, pagpapalahin kita. Sabi ng Lord, itutunad kita sa isang pakpak ng agila na kahit lumipad na mulipad, kailanman hindi mapapagod. Kaya kapatid, kapag ikaw ay tumatakbo sa pananampalataya mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos, palalakasin ka ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos, ini-inspire tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa Kanya. Amen. Some many choose not to run at all. Kaya marami pong minsan tinawag pero kakaunti po yung tumutugon. Kung alam lang po ng maraming tao na kapag tinawag tayo ni Jesus at tayo po ay humihingi ng lakas sa ating Panginoong Hesus, hindi po ba natin alam pag tayo ay tumugon ay tagumpay? Kaya lang po minsan nakakalungkot po sa ating panahon ngayon. Maraming tinatawag, marami
quote, maraming gustong tawagin ng Diyos, pero marami naman, konti naman po ang tumutugon. Totoo lang po ang Diyos, ang gusto ng Diyos sa tayo mga tao na Kanyang niligtas, gusto niya magtagumpay tayo eh. Kaya sabi ng Lord, sige, tumakbo ka lang sa pananampalataya, tumakbo ka lang sa akin, sa kalakasan na nagmumula sa akin, palalakasin kita. Kaya po minsan, maraming tao na gusto ng Diyos pagtagumpayin. Maraming tao na minsan gusto niya ipalakasin. Maraming tao na minsan gusto ng Lord ay maligtas. Maraming tao na minsan gusto ng ating Panginoong Hesus, lahat tayo ay magtagumpay sa buhay. Kaya lang po minsan, marami naman po tao na hindi tumutugon. Kakaunti. Sabi nga po, marami akong tinawag pero kakaunti ang tumutugon. Amen. Amen. Kaya paano natin masasabi na kung tayo po ay hindi tutugon, paano natin masasabi na tayo po ay panalo? Tanungin ko po kayo, sa tingin niyo po ba panalo na po kayo? Amen. Sa tingin niyo po, panalo na po ba kaya ngayon sa buhay niyo? Konti. May iba-iba. Amen? Hindi pa. Konti is life. Ano pa po mga words? Sabi po kasi dito, kapag pala ikaw ay tinawag ng Diyos, may nauna. Sabi pala, pag ikaw pala ay lumakad sa pananampalataya, at ikaw ay tinawag ng Diyos at tumugon ka sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, sabi po dito, have you looked like a winner to the witnesses today? Sa tingin mo ba panalo ka, kapatid? Amen! Paano mo nasabing panalo ka? Tumugon kay Jesucristo. Po? Tumugon ka kay Jesucristo. Tumugon po tayo Kay Jesucristo. kay Jesucristo. Yan, sabi po kasi ng Lord, para daw pala sa tingin mo ay manalo ka kapag tinawag ka ng ating Panginoong Hesus at tumakbo ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus. Tignan mo, kapatid, panalo ka na! Tagumpay ka na! Sabi yan, have you looked like a winner to the witnesses today? Kung sa tingin mo sa oras na ito ay panalo ka, tagumpay ka. Yung pag-atin niyo po dito, panalo na po yan. Panalo ka na. Kasi bakit po? Di ba nung unang morning pa lang, paggagising mo, parang may humahad lang? Na parang mag-church ba ako o wag muna? Ay, maglalaban na lang ako, wag na muna ako mag-church. Pero dahil nandito ka, tagumpay ka, panalo ka sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang tingnan mo, lagi kang panalo. Tanggalin mo ang paningin mo sa paligid ng mga tao na humahatak sa ipapalabas. Ang tingnan mo, panalo ako, tutugon ako sa Lord. Sa oras na ito, panalo ako sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang gusto lamang ng Lord, tumakbo ka sa pananampalataya na kahit ikaw ay nangihina, tumakbo ka sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Huwag kang susuko. Huwag kang ayaw. Huwag mong sasabihin. Ano yun? Kanta na yun? Huwag kang, sabi, huwag kang aayaw eh. Sabi nga ni Pacquiao yan. Laban ko to. Di ako susuko. Laban ko to. Oh. Sabi ni Pacquiao. Di ba po? Kasi ganito po yan eh. Para masabi mo na panalo ka sa pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus, dapat huwag kang susuko. Huwag kang ayaw. Kahit anong dumating na pagsulong sa'yo, kahit anong dumating na pagpigil sa'yo, kapag sinabi ng anak mo, ananay, huwag ka muna mag-church, huwag kang papayag, kasi kailangan manalo ka. Manalo si Jesus sa buhay mo. Kailangan have you look like a winner to the witnesses today. Ngayon, narito ka, panalo ka, kapatid. Nanalo si Jesus sa buhay mo. At natalo ang demonyo sa buhay mo.
Kaya kapatid, huwag mong sasayangin yung araw na kapag ikaw ay ini-invite ng ating Panginoong Jesus para magbigay ng kagalakan pagdating sa Panginoon. Amen? Para daw po tayo, nasabi po ng una, tignan natin, para daw po ba tayo magiging panalo sa takbuhan ng ating buhay. Kailangan manampalataya po tayo sa Panginoon. Pangalawa, we must look within us. Yan, sabi po diba sa verse 1 po doon, sabi po doon diba, na dapat tayo daw po ay tumingin sa ating sa paligid. Ngayon naman po, we must look within us. Kailangan tignan natin kung ano ang meron sa ating panloob. Amen? Kasi hindi ka magiging panalo sa takbuhan kung hindi mo masasabing nananampalataya ka kung ang kalooban mo ay hindi mabuti. Sabi diyan, a winner prepared to win. Sabi po diyan, a winner prepared to win. Sabi po diyan, winning is no accident. Yan, winning is no accident. Sabi po diyan, hindi aksidente na pinanalo ka ng Diyos. Amen? Winner takes step the lead to victory. Hindi rin po yan na parang step lang na ikaw ay parang victory. Hindi po. Nakikita niyo po yung picture? Amen. Nakipaglaban. Nakipagbuno si Jesus dun sa kaaway. Hindi aksidente na napinanalo ka ng Diyos. Bagkus nakipagbuno at nakipaglaban si Jesus sa demonyo para ipanalo ka. Amen? Para kumbaga ganyan, pag ikaw ay panalo na, winner takes step to lead to victory, kailangan eto ka na. Dumating ka na sa finish line. Kumbaga, ang pananampalataya mo ay lumalakas pagdating sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi aksidente na niligtas ka ng Diyos. Sa tingin niyo po ba aksidente na niligtas kayo ng Diyos? Aksidente po ba na pagpalain kayo? Aksidente po ba na kayo po ay merong kalakasan? Hindi po, di ba? Kasi tingnan niyo po, ang Diyos po nakipaglaban. Nakipagbuno siya. Bakit? Para sa'yo, para sa'yo, para sa atin lahat, para tayo ay panalo. Hindi aksidente. Hindi aksidente na narito ka sa church nito. Hindi aksidente na kilala mo ang Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay niligtas ng Diyos. Bakit? Kung titignan niyo po ang picture na kay pagbuno si Jesus, ipinaglaban ka ng Diyos. Yung time na ikaw nangihina, yung time na ikaw ay parang sa tingin mo wala nang kakayanan, nakipaglaban ng Diyos sa demonyo. Amen. Hindi aksidente na ikaw ay narito. Ibig sabihin yan, nanalo si Jesus sa buhay mo. Amen. Para kumbaga isang manglalaro po, di ba? Sa isang manglalaro, hindi naman kagad-agad makakarating sa finish line eh. Di ba po? Hindi siya kagad-agad makakarating sa finish line. Hindi naman po aksidente na manalo rin po siya. Ibig sabihin meron siyang ginawa. Ibig sabihin kumbaga nagsakripisyo, nakipaglaban siya sa maraming manglalaro na nakikipagtagisan siya ng bilis ng takbo. Parang ganun tayo. Hindi mo ba alam, kapatid, na ikaw ay sumasabay sa takbo ni Satan? Sa tayo ay tumatakbo sa mundong ito. Hindi mo ba alam, inaalalayan ka ni Jesus para makarating sa finish line. Gusto na lang manalo ka. Ganun din tayo, kapatid. Kung ang mga manglalaro sa takbuhan, tumatakbo sila ng mabilis para sila ay manalo. Tumatakbo sila maraming mga bagay na minsan dumarating, nasusugatan sila, nadadapa sila. Di ba sa isang manglalaro po, nakakaramdam din po ng mga minsan pain nila. Na may pagkakamali, minsan nababalian ng buto, minsan po nagagasgasan, minsan napipilayan. Kumbaga maraming laban bago nila makarating ang finish line. Parang ganun din po tayo, kapatid. Marami tayong laban sa buhay. Marami tayong mga bagay na laban sa buhay na ginawa ng Diyos, nakipagbuno siya sa kaaway para tayo ay makarating sa finish line. Ganyan kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya naman po, ganito po yan. Para ikaw ay makarating sa finish line, para sinabi mong manalo ka, kasi walang nananalo na may mga bagay na daladalang ganito. Runner are slow by weight,
Minsan po kasi bumabagal ang tagumpay natin bilang isang paglilingkod po natin sa Panginoon kapag tinitignan natin yung mga problema sa buhay. Amen. Hindi mapapabilis ang takbo mo. Hindi mapapabilis ang laban mo. Kapag ikaw ay tumatakbo sa buhay, tumatakbo ka sa pananampalataya sa Panginoon, pag ito ang tinitignan mo ay problema, bumabagal kapatid. Bumabagal ang tagumpay mo sa buhay. Bumabagal papunta sa finish line. Kasi bakit kapatid, ang tinitignan mo ay ang problema. Kaya ikaw bilang nananampalataya, tumatakbo sa pananampalataya sa Panginoon, kailangan tanggalin mo ang anumang bagay na nakikita mong nakakahadlang, nagpapabagal sa pananampalataya. Kumbaga ang isang manglalaro po, hindi nila mararating ang finish line kung ang titignan nila ay napilayan ako, ay nasugatan ako. Kung tinitignan ang manglalarong ito, ay hindi ko na kaya tumakbo, pagod na ako. Hindi nila tinitignan yon kapatid. Ang tinitignan nila kung paano sila makakarating sa finish line. Parang sa pananampalataya po natin. Kung ayaw bumagal ang pananampalataya mo at katagumpayan mo sa buhay, huwag mo titignan yung mga problema mo sa buhay. Kasi sabi ng Lord, ang sino mang nanghihina ay palalakasin niya. Amen. Sabi ng Lord, sabi po dito sa binasa natin kanina, ang nanghihinang kamay, itaas mo lang yan. Kapag nanghihina ang kamay mo at itataas mo yan, mananalo ka. Parang kay Moises po. Si Moises po, meron po siyang dalawang alagad. Itong dalawang alagad niya, every time na ito po si Moses ay bumabaksak ang kamay, natatalo po sila sa labanan. Pero pag tinataas ang dalawang kawal niya ang kanyang kamay, pareho po, nananalo sila sa labanan. Parang ganyan po ang ating buhay. Pag ikaw ay nanghihina, dapat pag ikaw may problema, huwag mong titignan yung problema kasi nakakabagal yan sa pananampalataya, nakakabagal yan sa pagpapalago sa'yo, nakakabagal yan sa mga bagay na nakatagumpay mo sa buhay. Alam niyo po ang dapat, pag nanghihina ka, raise up. Tumayo ka, magpuri ka, itaas mo ang kamay mo, purihin mo ang Diyos, salmahin mo ang Diyos. Amen? Huwag na lang pang titignan ang problema. Kapag tinignan mo ang problema, mabagal ang paglago mo kapatid. Amen. Amen? Sa isang manglalaro daw po, dapat hindi po tinitignan ang problema. Ito pa daw po. Kailangan sa isang manglalaro, winner don't run in heavy clothes. Sabi po dyan, ang mga nanalo daw po ay dapat hindi na tumatakbo na may kabigatan. Bilang ikaw nanalo na at ipinanalo na ni Jesus, dapat hindi ka na tumatakbo sa kabigatan. Amen. Panalo na si Jesus eh. Kapag pinanalo ka na ni Jesus, ibig sabihin magaan na. Kaya ibig sabihin, kapag ikaw ay tumatakbo sa takbuhin ng pananampalataya mo, dapat wala kang dalang kabigatan, kapatid. Pag ikaw ay tumatakbo sa pananampalataya, dahil winner ka na, ipinanalo ka na ni Jesus, dapat hindi ka na tumatakbo sa kabigatan. Amen. Nakikita niyo po yung manlalaro? Amen. Tumatakbo po ba sila ng may mabigat sa katawan nila? Wala po. Wala po, diba? Sabi po dyan, sabi niya, winner don't run in heavy clothes. Hindi sila tumatakbo ng may mabigat na damit sa kanilang katawan. Amen. Yung wala silang dalang bag. Amen? Yung wala silang dalang na parang kung ano-anong meron sa katawan. Amen po? Wala silang dalang malaking backpack. Amen? Kasi sabi nga, bilang ikaw mananampalataya na Yesu Kristo, ay kailangan tumatakbo ka ng payapa sa pananampalataya. Hindi ka tumatakbo sa kabigatan. Kasi pag tumatakbo ka sa kabigatan, hindi ka magiging manalo, kapatid. Ano pa po? Para ikaw ay hindi mabigat sa pagtatakbo mo sa pananampalataya sa Panginoon dahil pinanalo ka na ng Diyos. Dapat ito pa daw po. Winner don't carry anything to slow them down. So then, yung tayong bilang nanalo na, ipinanalo na ng Diyos, dapat po pala, wala na tayong dala-dalang anumang nagpapabagal sa atin. Ano ba yung nagpapabagal sa atin? Bilang ikaw mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, ano ba yung mga bagay-bagay na nagpapabagal sa pananampalataya mo? Meron po ba kayong idea? Hello po. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Nandiyan pa po ba ang mga anak ng Diyos? Amen.
Sabi mo, gising, gising. Sabi mo, hoy, gising. Natutulog po ba? Sabi ng Lord, alam niyo po, mamaya makikita niyo yan. Diba? Kasi sabi ng Lord, pag ikaw pala ay pinanalo ng Diyos, dapat bilang pinanalo ka na ng Diyos, dapat wala ka ng dala-dala anumang nagpapabagal sa pananampalataya. Ano ba yung mga bagay na nagpapabagal sa pananampalataya? Yung sabi ko nga po, yung may konting problema lang, tinignan mo yan, pinukosa mo yan, tagang mapapabagal ka talaga sa pananampalataya. Amen? Amen. Ano pa po? Sabi po dyan, what's slowing you down in the Christian race? Ano daw po ba ang mga nagpapabagal sa isang bilang Kristiyano? Alam niyo po may mga nagpapabagal, may faith ka nga, pero may doubt naman. Nagpapabagal yung kapatid. Amen? Sabi dyan, nag-i-slowing yung bilang isang Kristiyano, nag-i-slow ang pananampalataya mo. May faith ka, pero may doubt. Pwede ka bang manampalataya na may doubt? Kasi si Jesus, nang ipinako sa krus, nang ikaw ay gustong iligtas ni Jesus, hindi siya nag-doubt. Nanampalataya sa Jesus na magtatagumpay siya sa iyo kapag siya ay nanalo, pag siya ay nagpapako sa krus para sa iyo. Kaya kapatid, pag ikaw ay tumatakbo sa pananampalataya, huwag mong haluan ng doubt. Amen? Kailangan faith, hindi fake. Sabi mo sa iyong katabi, faith. Hindi fake. Sa Tagalog, Pananampalataya, hindi peke. totoo naman po yun eh. Pag nananampalataya ka kay Jesucristo, dapat totoo ang pananampalataya. Hindi pananampalataya peke. Bakit pagdating sa sigaw ng peke, ang hina? Peke. Pero ako isisigaw ko, pag totoong Kristiyano ka, totoo kang naglilingkod sa Diyos, totoo tumatakbo ka sa pananampalataya, dapat hindi peke. Dapat totoo ang pananampalataya. Bilang Kristiyano, para daw po pala hindi bumagal ang ating pananampalataya o hindi bumagal ang takbo ng takbuhin natin sa buhay, manampalataya ka at huwag mong hahaluan ng doubt. Amen? Amen po? Amen. Lay aside anything that dulls your, lay aside anything that dulls your interest in God. Sabi po dyan, tanggalin mo daw po kung ano ang humahadlang sa iyo para mawala yung interest mo pagdating sa dyan. Dito po tayo niyan. Dito bumabagal yung pananampalataya ng isang Kristiyano. Totoo po ba? Sabi dyan, lay aside anything that dulls your interest in God. Sabi dyan, tanggalin mo daw po kung ano ang humahadlang sa iyo para mawala ang interest mo pagdating sa Panginoon. Pwede po ba kayo magbigay ng isang halimbawa? Kasi mas gusto ko sa inyo po manggaling. Yan. Sabi dyan, para daw po hindi tayo mawala yung interest natin sa Panginoon, dapat doon po tanggalin natin kung ano yung humahadlang sa interest natin pagdating sa Panginoong Yesus. May idea po ba kayo? Amen. Amen? Ano po, may idea po ba kayo? Ganito po yan. Ako na lang po. Yan. Ano po? Sabi po dyan, tanggalin daw po natin anumang humahadlang sa pagiging interesado mo pagdating sa Panginoon. Halimbawa, kapatid, kapag ikaw pala ay galit, o kapag ikaw ay may problema, di ba nangihina ka? Di ba nandulupay-pay ka? Di ba ang isip mo ay hindi nakapokus sa Panginoon? Ano nangyayari? Nawawalan ka ng gana. Amen. O sige, tatanungin ko po kayo. Sino pong nagagalit dito? Ay, praise God. Lahat tayo nagagalit. Ang tanong ko po, kapag galit ka, interesado ka ba bang mag-pray? Amen? Kapag may galit kayo sa puso, interesado pa po ba kayo manalangin? Hindi po, di ba? Ibig sabihin, pag may galit ka sa puso, nawawalan ka ng gana manampalataya. Nawawalan ka ng gana magpuri sa Panginoon.
malungkot? Ano po? Maraming utang pero walang pambayad. Sabi ni sister, maraming utang pero walang pambayad. Tingnan niyo po, di ba po? Pag tayo po minsan walang pera, di ba para tayo nanghihina? Sabi nga po ni Pastor kanina dun sa preaching niya po dun sa mga tarim. Sabi po dun sa preaching niya sa mga tarim. Sino dito ang gusto ng pera? Lahat nagtaasan ng kamay. Sino naman dito ang gustong walang pera? Siyempre, walang nagtaas ng kamay. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay gusto mo magkaroon ng pera, dapat tanggalin mo kung ano yung meron na humahad lang sa iyo. Ano ko ibig po sabihin? Kasi minsan sa ganitong bagay na paraan, dito tayo nawawalan ng interes sa Panginoon. Yung mawalan ka ng pera, may karamdaman ka, may problema ka, may kaguluhan ka, wala na tayong interesado pagdating sa Panginoon. Wala na tayong ka-interest. Buti pa ang utang nag-i-interest kahit di mo bayaran. Tama po? Pero pag tayo walang pera, may karamdaman, may problema, may kaguluhan, hindi na tayo interesado sa Diyos. Niya ayaw mo na makinig ng salita ng Diyos eh. Niya ayaw papasukin sa tenga mo. Niya ayaw papasukin sa puso mo. Bakit? Hindi ka na interesado sa Diyos eh. Pero bakit ang utang kahit di mo bayaran, tuloy-tuloy, everyday nag-i-interest? Pero bakit tayo nawawala yung interest natin pagdating sa Lord? Kapatid, huwag ganun. Sabi mo sa iyong katabi. Kapatid, huwag ganun. Kahit anong problema, dapat interesado pa rin po tayo sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Like a winner's ka eh. Panalo ka eh. Winner ka na eh. Hindi ka natalitan. Kaya kahit may problema ka, kahit wala kang pera, kahit may kaguluhan ka sa tahanan mo, pero tandaan mo, tignan mo, tagumpay ka. Panalo ka. Kaya bakit mawawala yung interest natin sa Lord? Tanggalin mo anumang merong nakabara sa puso mo. Amen. Kita niyo po yan, heart? Bakit sa tablet ko red, ba't dito black? Kaya nga black. Bakit black dito? Sa tablet ko red yan eh, red na red eh. Yan. Ano niyo po, sabi po dyan, ano mang meron sa puso natin? Galit, sama ng loob, at ano mga parang nararamdaman mo, tanggalin mo yan. Kung ano ang humahad lang sa'yo na meron sa puso mo, tanggalin mo yan. Amen. Gusto niyo pong matanggal? Hawakan niyo po yung puso niyo. At isigaw niyo, ano ba yung gustong gawin ng Lord at tanggalin sa puso niyo? Hindi po. Sabi ko, hawakan niyo po yung puso niyo. At kung ano ang gusto mong tanggalin ng Diyos sa'yo, at ikaw ang nakakaalam kung anong meron sa puso mo. At ikaw ang nakakaalam kung anong pwedeng tanggalin sa puso mo na humahad lang sa puso mo. Kasi kung ako po, kung akong tatanungin nyo, gusto ko matanggal. Sama ng loob daw. Marami akong gustong tanggalin ng Diyos sa puso ko. Bakit? Ito yung humahad lang eh. Kaya kapatid, hawakan mo yung puso mo. Kung nahihiya kang isigaw, ipanalangin mo sa Lord. Ano mang meron sa akin, Lord, tanggalin mo ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ano mang humahad lang sa puso ko, ano mang humahad lang para mawalan ako ng gana sa iyo, tanggalin mo ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. In Jesus' name. Hugutin niyo. Ano ba yan? Chika minute. Konting marites lang. Ano po ba yan sa Bagamundo? Kayo na po ang nakakalam. Ganito po yan. Kasi ako po, pag alam ko po nahahadlangan na po ako sa paglilingkod sa Panginoon, ang ginagawa ko po, pumapasok po ako talaga sa CR at hinahawakan ko at ang puso ko. Sabi ko, Lord, sa pangalan mo, tinatanggal ko ang espiritu. Come out. In Jesus' name. Dinudurog ko po yun. Dapat kapatid, pag panalo ka, gano'n ang gawin mo. Amen. Ano mang meron na humahad lang sa puso mo, hatakin mo, durugin mo, sabihin mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, come out in Jesus' name. Dinudurog kita. Ano mang walang gana sa Panginoon, come out in Jesus' name. In Jesus' name. Pag yung ginawa mo kapatid, effective. Amen. Pag ginawa mo yun,
kwarto, sa CR. Bahala kayo kung saan yung pumesto, kung saan hindi kayo maiistorbo. Pag ginawa niyo po yun, magugulat ka, mawawala na kaagad. Totoo po yun. Amen? Amen. Amen po. Sabi dyan, lay aside anything that keeps your from the Bible. Sabi po dito, tanggalin mo daw po kung ano yung mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa pagbabasa ng Biblia. Yan. Number 1. Diba? Sabi dyan, tanggalin mo daw po ang humahadlang sa'yo para sa pagbabasa ng Biblia. Number 1, unang hadlang sa mga tao para mawalan ng gana sa pagbabasa ng Biblia. Cellphone! Tama po? Yung pag-gising mo pa lang sa umaga, dapat bubuklatin mo yung Biblia mo, pero ang kinuha mo, cellphone. Sakot, hantamaan, huwag magagalit. Himento po yan. Sabi dyan, tanggalin mo yung hadlang sa pagbabasa mo sa Biblia. Kailangan po yan. Number 1, yan po, cellphone ng kaagaw ng Biblia. Na dapat binabasa po natin pagkagising para maging malakas ang ating pananampalataya, dapat Biblia. Pero ngayon po ang hinahawakan na po pagkagising, cellphone. Hanggang tanghali, hanggang gabi, hanggang abuti ng madaling araw, cellphone. Pero ang Biblia, nakatiklop, inaalikabok na. Tanggalin mo, kapatid. Para yung sister, tatanggalin ko yung cellphone ko. Ano yung bibenta ko? Hindi. Bigyan mo ng time ang Lord. Kasi yung cellphone di mawawala. Pero ang Biblia, dapat araw-araw po natin binabasa po yan. Kahit ako sapon. Amen? Kasi minsan pagising ko sa umaga, ay maglalaban na ako. Nakalimutan ko magbasa ng Biblia. Oy, mga nanay! Ganun po ba tayo, mga nanay? Paggising sa umaga, magluluto na ako, maglalaba na ako. Ang Bible nakalimutan. Sapon din po ako, yun di lang kayo, pati po ako sapon. Amen? Tanggalin daw po natin ang hadlang sa mga bagay para hindi tayo nakapagbasa ng Biblia. Amen po? Ano pa po? Lay aside anything that harms your testimony. Sabi po dyan, tanggalin mo daw po yung mga bagay na umahadlang sa testimony mo sa buhay. Number 1, ang umahadlang po para hindi mo i-testimony yung kagandahan na ginawa ng Diyos sa iyo sa buhay mo, hiya. Nahihiya ako, ayoko mag-testimony. Nahihiya ako yung itsura ko. Oh naman, hindi mo titignan yung itsura mo, kapatid. Ang titignan ng Lord kung paano ka mag-testimony sa Kanya. Praise God. Si sister kanina, glory to God, na nag-preach, ay nag-testimony. Simpleng bagay, pero alam niyo po, panalo siya dun. Hindi niya hinayaan nang namahadlangan siya doon. Kasi alam niyo po, ang alam niyo po sa buhay po natin bilang Kristiyano, pag lagi kayo nagtitestimony, lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ipinagmamalaki mo, ipinamamalita mo sa harapan nito, hindi mo ba alam nagtatagumpay ka? Hindi mo alam panalo ka? Kaya lang minsan, kaya bakit minsan yung ating bibig ay nakasiper, pero pagdating sa marites, buka ng buka yan. Pero pagdating sa testimony sa Panginoong Jesus, sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay, nakasara yung ating bibig. Minsan nahihiya ako, pero alam niyo po, minsan hindi hiya po yun kung tulado tayo ng kaaway. Kasi alam niyo po ba, kung ano yung kagandahan ng ginawa ng Diyos sa iyo, at ibinigay mo, at ipinagmalaki mo, at sinare mo sa harapan na ito, hindi mo ba alam, kapatid, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. May binabaklas, may binabago, may pinapanalo. Kaya kapatid, pag magtatawag ng testimony dito, makipag-unahan ka na. Huwag ka nang mahihiya. Tanggalin mo yung hadlang. Kasi yung hadlang na yan, yung hiya na yan, kanino? Uy, alam niyo pala yun? Kanino pa ang hiya? Bakit kayo nahihiya pagdating na sinabi, sino po ang magtutestimony sa kagandahan ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Wala. Ibig sabihin, hindi po nanalo si Jesus. Pero si Jesus, pinanalo ka, kapatid. Kaya kanina, sister, tagumpay ka. Panalo ka.
sinamahan ka ng Diyos. Every time, tandaan niyo po, every time na tinitestimony mo sa harapan ng Diyos ang mga bagay na ginawa niyang kabutihan sa iyo at maraming nakakarinig, hindi mo ba alam, kapatid, sa habang ikaw ay nagsasalita sa harapan, may tinatanggal ang Diyos. Amen. May ginagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Sinasamahan ka ng Diyos. Kaya kapatid, bakit ka mahihiya? Ako nga po, kung pwede lang, araw-araw mag-testimony po ako. Kaya po, syempre, minsan, binibigyan ko lang po kayo kasi kailangan niyo po magkabutihan ng Diyos na ipamalita niyo po yan. Kung ako po, lagi ko po pinagpapasalamat sa Lord every morning na ako po'y bumabangon. Nagpapasalamat po ako, Lord, thank you, Lord, may bago akong hininga. May bago akong lakas. Kasi pagpapala yun. Higit sa lahat, malaking pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Na paggising mo sa umaga, ay may bagong hinaka at lakas. Amen. Amen? Kaya bakit ka mahihiya? Napakabuti ng Diyos sa iyo. Si Kristo nang ipinako sa krus para iligtas ka, hindi siya nahiya. Si Kristo nang ipinako sa krus, hindi siya nahiya para iligtas ka. Bakit ikaw? Maraming magandang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Bakit mo kinahihiya ang Diyos? Pero ang Diyos, nilatigo, tinako, nilatayan, tinusok sa tagiliran, hindi siya nahiya dahil alam niyang kahit Diyos siya, hindi siya nahiya para sa iyo. Amen. Para iligtas ka. Amen. Kaya bakit ikahihiya mo na minsan ipatotoo ko anong magandang kabutihan ng Diyos sa iyo? Kung pwede lang araw-araw ako po magtitestimony, gagawin ko po kasi araw-araw mayroong magandang ginagawa ang Diyos po sa akin. Amen. Amen? Ano pa daw po na kailangan natin tanggalin para tayo daw po pala ay hindi mapalayo sa Panginoon? Lay aside anything that keeps you out of church. Ano ba ang mga bagay na humahadlang sa iyo para ikaw ay matanggal sa church? Ano ba yung bagay na humahadlang sa iyo para ikaw ay mawala sa church? Kita niya po siya. Niisip niya, ano ba yung bagay na yun? Nakanganga. Niisip niya, ano ba yung bagay yun? Bakit ako nawawala sa church? Kapatid, ikaw na ang makakapagsabi niya. Ano mang bagay na humahadlang sa iyo para mawala ka sa church, para tanggalin ka sa church, huwag mo pahintulutan yan. Amen? Amen. Kailangan laging tagumpay ang Diyos sa iyo. Kasi dapat lagi kang winner. Wait aren works the risk of losing the race. Sabi niyan, hindi sagabal ang mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay upang sabi po diyan, hindi hadlang daw po yung pinagdadaanan natin sa buhay para maging hadlang, para magtagumpay ka. Ano mang bagay na hadlang sa buhay mo? Ano mang bagay na hadlang sa buhay mo? Hindi dahilan po yan para hindi ka magtagumpay. Huwag mong titignan ang problema, kapatid. Tumuloy ka sa takbuhin ng iyong pananampalataya. Tumakbo ka pagdating sa harapan ng Diyos. Tumakbo ka sa presensya ng Diyos. Huwag mong titignan ang lahat ng hadlang sa buhay mo. Huwag mong titignan lahat ng hadlang sa paligid mo. Kasi pag yun ang tinignan mo, hihinto ka talaga sa paglilingkod. Mawawala ka sa church. Mawawala talaga ang pananampalataya mo kapag ang tinignan mo ang nasa paligid mo. Ang titignan mo, walang iba na si Kristo na nagtagumpay sa krus para sa iyo. Amen. Number 3, we must look to Jesus para hindi ka malayo, para patuloy ka manalo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Dapat lagi kang nakatuloy sa Diyos. Sabihan, looking unto Jesus. Dapat nakaklin tayo kay Jesus. Amen. Sabi dyan, 3 words for the winner. Sabi po sa una, we must look around. Tignan mo yung paligid mo para at least pag ikaw ay nakamasid, talagang yung hadlang, parang hindi mo siya ma-adapt. Pangalawa, we must look within us. Kailangan tignan mo yung sarili mo. Tapos we must look to Jesus. Kailangan tignan mo si Jesus. Para yung tatlong salita na yun, na hindi yun yung magbibigay sa'yo ng other may let us down. Hindi magbibigay sa'yo ng panghihina mo. Amen? Kailangan lagi kang nakatingin kay Jesus. Look unto Jesus. Sabi niya, look unto Jesus. Kahit anong hinahadlang sa'yo, kahit anong problema sa buhay mo, tumingin ka pa rin sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Magtatagumpay ka kapag kay Jesucristo ka nakatingin. Why look to Jesus? Bakit tayo kailangan tumingin sa ating Panginoong Hesus? Bakit nga ba tayo kailangan tumingin sa ating Panginoong Hesus? May idea po ba kayo kung bakit tayo kailangan tumingin sa Lord?
Kasi alam niyo po, pag ganito po, tayo ay laging nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Lagi natin siyang look unto Jesus. Kahit anong hadlang, kahit anong may problema ka, nag-i-encourage ang Lord sa'yo. Sabi diyan, for encouragement. Sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Alam niyo po ba kapatid, nang si Kristo, nang ipinako sa krus, dahil sa kasalanan natin nun. Dahil gusto kang i-encourage ng Panginoon, gusto kanyang manalo, gusto niya patuloy ka sa takbuhin ng pananampalataya mo. Hindi niya inalintana kung gaano siya nahirapan doon sa mga taong nag-uusig sa kanya at doon sa mga kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay at panghinaan ng loob. Alam mo ba kapatid? Si Kristo ng hina at ng lupaypay dahil sa iyo yun. Pero sabi ng Lord, dahil ako yung magliligtas sa iyo, ini-encourage ka ng Lord, tumingin ka sa akin, look unto Jesus. Huwag sa akin, sa Lord. Look unto Jesus. Sabi ng Lord, pag tumingin ka sa akin, hindi ka manghihina. Amen? Hindi ka manlulupaypay. Palalakasin kita. Amen? Ano pa po? For consistency. Sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 8, kung sino si Hesus Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Kung sino yung Diyos na kinilala mo, kung sino yung Diyos hanggang ngayon na kinikilala mo, siya rin yung Diyos ngayon at magpakailanman. Wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa langit, kundi ang pangalang Hesus Kristo. Kahit simula't simula pa, ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Amen? Kaya kung sino ang Diyos na pinakikilala mo at sino yung Diyos na itinataas mo at pinapapurihan mo, siya yung Diyos ngayon, siya yung Diyos na magpakailanman. Amen? Siya yung Diyos na kailanman hindi magmamaliw. Hindi yung mawawala kasi siya yung Diyos na kapag tumingin ka, lagi nandyan ang Diyos sa buhay mo. Ano pa po? As our example. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Sabi po dyan, for example, walang ibang example natin kundi si Jesus. Kasi bakit si Jesus nagtiis sa lahat ng hirap? Lahat ng bahagi sa kanyang katawan ay nasaktan. Pero alam niyo po, nagtiis si Kristo para sa iyo. Nag-iwan si Kristo ng halimbawa para sa atin, para siya ay turayan. Dapat maging like Christ tayo. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, maging example sa iyo. Dapat like Christ ka na kapatid. Amen? Jesus is the author and finisher of our faith. Siya yung author, siya yung finisher, siya yung author ng ating buhay, siya yung author ng ating pananampalataya. Kailangan look unto Jesus. Winner always start and end well. Winner sabi po dyan, winner give their all. Sabi po dyan, lahat na panalunan na ni Jesus yan. Nang ipinako si Jesus, pinutungan siya ng korona sa ulo. Alam niyo po ba, siya na yung nag-finish yun eh. Tapos na eh. Tapos na yun kapatid. Tapos ka nang iligtas ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay hindi pa tapos para gumawa sa buhay mo. Hindi ka lang niligtas ng Diyos. Hindi nagpapako si Kristo sa krus para iligtas ka. Nagpapako si Kristo sa krus para magtagumpay, para pagpalain, para pagalingin. Yan ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo kapatid. Hindi lamang nagpapako si Kristo sa krus para iligtas lang tayo. Nagpapako sa Kristo sa krus para pagpalain ka. Para maging tagumpay yung buhay mo. Para maging maganda ang pamumuhay mo. Nagpapako si Kristo sa krus para anumang merong karamdaman ka ay pagagalingin ng ating Panginoon. So sabi niya, Jesus is the author and finisher of our faith. Siya yung finisher. Amen? Amen. Kaya kapatid, bakit ka mawawalan ng gana sa Panginoon? Siya na yung nagtapos eh. Siya na yung nagtapos ng labanan mo. Kaya dahil tinapos ni Jesus yung labanan mo, dapat look unto Jesus. Lagi kang tumingin kay Kristo. Kung nangihina ka, may problema ka, tignan mo lang si Jesus. Hindi ka manghihina. Look unto Jesus. Sometimes Jesus is the honor, finisher of our faith. Tignan mo si Jesus.
Kung meron man sa inyo sa hapong ito nangihina, nanlulupaypay, look unto Jesus. Palalakasin ka ng Panginoon. Conclusion po. The race of faith calls for great endurance. Joy awaits winner in the end of the race. Nagbigay na ang Diyos sa atin ng tagumpay. Kaya kapatid, look unto Jesus. Ang mga bagay na humahadlang sa inyo para mawalan ka ng gana sa Lord, look unto Jesus. Palalakasin ka ng ating Panginoon Jesus. Kung meron mang nangihina sa inyo sa hapong ito, tingnan mo si Jesus. Tingnan mo si Jesus na nagpapako sa krus para sa iyo, para iligtas ka. Nagpapako si Kristo sa Jesus para pagtagumpayin ka. Nagpapako si Kristo sa Jesus. Nagpapako si Kristo sa krus para pagpalain ka. Kaya kapatid, look unto Jesus. Amen. Siya yung author at finisher ng ating pananampalataya. Kaya palakasin mo ang pananampalataya mo. Tumakbo ka sa takbuhin ng pananampalataya na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y makakatayo po sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Nangihina ka ba? Nanglulupaypay ka ba? May karamdaman ka ba? Sa paggabay at pagtulong mo, may gumugulo ba sa isip mo? at gabi nakamasid sa akin. Marami bang laman ng puso mo sa hapong ito? Isuko mo yan sa ating Panginoong Hesus. Siya yung author at finisher ng ating pananampalataya. Look unto Jesus. Sabi ng Lord, look unto Jesus. Kung nangihina ka, tignan mo ako, anak. Kung may problema ka, tignan mo lamang ako. Palalakasin ka ng ating Panginoong Hesus. Ito lang simula. Nabibigyan ka ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesus. May laban ka ba sa buhay? May gulo-gulo ba sa isip mo? Meron bang humahadlang sa'yo para maalis ka sa church? May humahadlang ba sa interesado mo pagdating sa Panginoon? Look unto Jesus. Palalakasin ka ng ating Panginoong Hesus. Ito na ang simula ng tagumpay mo, kapatid. Look unto Jesus. Ito ang simula ng tagumpay mo, kapatid. Look unto Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Tingnan niyo po, kapatid. Nang tinanggap mo si Jesus, may ginawa ang Diyos sa iyo. Nang tinanggap mo at kinilala mo ang ating Panginoong Hesus, yun na ang simula ng tagumpay mo sa buhay. Kaya bakit ka papapahadlang? Tignan mo si Jesus na nagpapalakas ng pananampalataya natin lahat. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Nang tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus at pinapasok mo sa puso mo,
Yun na ang simula ng katagumpayan ng buhay mo. Ayun na ang simula, anumang merong kagalingan na pagdating sa buhay mo. Anumang nakahirapan, anumang kaguluhan, ayun na yung simula na i-restore ang buhay mo nang tinanggap mo sa Jesus. Nang tinanggap mo sa Jesucristo, na nakilala mo sa Jesucristo na nagpapako sa krus, na nagligtas sa iyo. Ayun na ang simula ng tagumpay mo, kapatid! Look unto Jesus! Look unto Jesus! Ayan ang simula ng tagumpay mo! Yes, Lord! Salamat sa katagumpayan! Salamat sa kapalaran! Salamat sa pagliligtas! Salamat sa pagkalastan mo! Thank you, Jesus! Ito na ang simula ng kalakasan ng aming pananampalataya! Ito na ang simula! Dahil mabang na ang mga anak ng Pilipinas! Yes, Lord! Salamat sa katagumpayan. Panginoong Isus, kiniklaim namin sa pangalan mo. Ito na ang simula ng tagumpay namin, Panginoong Isus. Lahat na nangihina, ito na ang simula na muli mong palalakasin. Lahat na nasira ng kalooban, palalakasin mo ulit, Panginoong Isus. Ito na ang tagumpay namin, Lord. Ito na ang simula. Look unto Jesus! Look unto Jesus! Look unto Jesus! Ito na ang tagumpay ng kapatid! Yes, Lord! Salamat, Panginoong Jesus! Salamat sa tulong mo, Lord! Thank you, Lord! Tagumpay na ang mga anak mo! Tagumpay na kami! Tagumpay ang Jesus Christ, our present Lord! Thank you, Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Papasalamat kami, Panginoong Jesus, sa hapong ito, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Ito na yung simula na katagumpayan namin sa aming buhay. Yes, Lord. Ito na yung simula, Panginoon, ng pag-restore mo sa amin. Ito na ang simula, lahat ng nanghina ay muli mong palalakasin. Lahat ng nanghina at nawala ng interes sa iyo, Lord, muli mong bibigyan ng gana para sa iyo, Panginoon. Lord, bubuhayin mo ang aming espiritu. Ito na ang simula, Panginoong Jesus. Ito na ang simula ng tagumpay ng bawat isa. Ito na ang simula ng bawat ng mga anak mo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Ito na ang simula, Lord. Magtatagumpay ang lahat ng anak mo. Higit sa lahat, Panginoong Jesus. Lahat ng nanghina, lahat ng namatay ang espiritu, muli mong palalakasin. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus. Ito na ang simula ng tagumpay namin, Lord. Ito na ang simula ng tagumpay ng Jesus Christ, our present Lord. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo kami, Lord, nagpapasalamat sa pag-adlad napakabuti mo. Salamat sa love. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagtitiis mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagliligtas mo sa amin, Lord. Ito na ang araw na simula, Panginoon, na makakamit namin ang tagumpay na
Lord, sa buhay nila. Ano man, Lord, mga espiritu, Lord, na nanghina, Lord. Ano mang espiritu, Lord, na nawalan ng passion, Panginoon. Muli mo itong ibabalik, Lord. Muli mong ibabalik yung kaganahan, Panginoon, sa pagpupuri. Muli mong ibabalik yung espiritong nabuhay. At ibabalik mo muli, Lord, yung passion na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo kami nagpapasalamat. At ngayon pa lang, Lord, sa hapong ito, kiniklaim na namin sa pangalan mo, Lord. Tagumpay na kami, Panginoong Jesus. Tagumpay na kami, Lord. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, sa aming pagkakahiwalay-hiwalay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mauna sa amin. At balutin niyo po kami ng inyong bayadugo. Higit sa lahat, Lord, paitarak mo sa amin yung mga salita mo, Lord, na patuloy na magpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo sa hapong ito, Lord, nagbabalik kami ng papulit pasasalamat sa iyo. To God be the highest glory. In Jesus' name, Amen.